Ayan, praise God na napakabuti po ng Panginoon kasi muli po ay tayo po ay dinala dito sa bahay Panambahan upang mag-fellowship, pakinggan ang kanyang salita. At tunay nga pong napakadakila ng Panginoon at salamat sa lahat ng mga pribilehiyo. Let's pray mga kapatid. Heavenly Father, we thank you so much once again na tunay nga pong malaya po kami makakapakinig ng inyong mga salita, Ama. Alam po namin ang inyong mga salita, Panginoon, ay makapangyarihan at batid namin, Lord God, na sabi niyo nga po sa inyong pong salita, whenever it is preached, Lord God, it will accomplish your purpose for what it was sent, O Lord God. Maraming salamat dahil buhay po, Panginoon, ang mga salitang ito dahil kayo po, O Diyos, ito, O Lord. Dalangin po namin na tunay nga pong aming mga puso at isipan, ang aming pangunawa, O Diyos, na spiritual ay patuloy niyo pong buksan upang ang aming po, Panginoon, mapapakinggan ay tunay, O Lord God, na tumimo sa aming mga puso at tunay, O Diyos, na maipamuhay namin ito, magbago sa amin, O Lord God, magbigay sa amin ng disiplina, encouragement, Lord God, magbigay ng rebuke sa mga buhay namin, O Diyos, for whatever purpose, Panginoon, na naisin ninyo ang inyong mga salita, O Diyos. May you accomplish it, O Lord God, sa aming pong kalagitnaan. We submit our life to you, O God, in Jesus' name. Amen. Yun. So, nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral dito po sa libro ng Mark, chapter 8. Nasa Mark chapter 8 po tayo. And we are going to study tonight Mark chapter 8 verses 22 to 30. At lamang po tayo mag-rewind ng konti. So nung nakaraan, pinag-aralan po natin yung sinabi ni Jesus as they yung pasakay na sila sa bangka or nung nasa bangka sila, sabi niya, be careful of the yeast or yung leaven ng mga Pariseo. At it was explained to us ng ating kapatid. At sa kanila pong pagtawid, they came, sabi dito sa verse 22, na ating pong pag-aaralan ngayong gabi, ay they came to Bethsaida. So from Capernaum, from Decapolis, yung 10 cities, hindi natin alam kung these 10 cities are yung mga lugar na kasama po yung Capernaum, but it's around the Sea of Galilee. At kung sino pa po yung hindi nakapunta sa inyo sa Sea of Galilee, dapat po mapuntahan natin yon. Si Sister Ethel na lang ang hindi pa. Dapat mapuntahan natin yon at makita natin yung ministeryo ng Panginoong Jesus. Napakaganda po ng Sea of Galilee at ang mga lugar na nakapalibot sa Sea of Galilee. Kasi dito siya nagtagal, dito siya nag-ministry. At ang karamihan po ng mga nandun ay mga Gentile, kagaya natin. There are Jewish people, pero marami pong mga Gentile, kaya makikita natin sa kanyang mga miracle, maraming mga Gentile na tumanggap sa Panginoon, maraming mga Gentile na napagaling, kagaya na po nung ating napag-aralan nung nakaraan, yung anak ng Syrophoenician woman, tapos yung bingi, yung pong mute, and deaf na tao, ay hindi po sila mga Hudyo. So we are going to talk about another kind or another healing na ginawa ng ating Panginoong Jesus. So yung title po ng ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay The Promised Messiah. So parang title po ng Christmas, di po ba? Pag Pasko, madalas or di kaya mga araw ng yung Sunday, yung Palm Sunday, Palm Sunday, Sunrise, yung mga ganon, yung Holy Week, ay ito yung mga title na mayroon tayo. But di ba tayong mga mananampalataya, we should always remind ourselves na wala pong ibang pinag-aaralan tayo, wala tayong ibang itinataas, kundi ang ating Diyos, ang ating pong Panginoong Jesus,
na atin pong Messiah. Now, when we say Messiah, it means that He is the anointed one or the Son of God. No? So, we are going to study ito pong dalawang point na mayroon po tayo ngayong gabi. So, makikita po natin that this Messiah, well, yung first verses ng verse 22 to 26, we will see yung prophecy that is manifested. No? So, it will be manifested to us sa pamamagitan po ng healing. And another verses from verses 27 to 30, makikita po natin yung the prophecy that is revealed. Yung pag-confess, no? Pag-confirm, pag-confess, pag-reveal ng tungkol po sa pagiging Messiah ng ating Panginoong Hesus. Let's open our Bible doon po sa Luke chapter 4 verse 18 to 19. Ito pong verse na to ay kinuha po ito ni Lucas sa libro ng kinuha po niya ito sa libro ng Isaiah chapter 61, no? So, but we are not going to Isaiah chapter 61, pupunta po tayo kay Luke, no? Luke chapter 4, verse 18 to 19. Sabi dito, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." So ito po yung isa sa mga verses na makikita natin kung sino ang Panginoong Hesus, no? At itong text na to sa Luke 4 verse 18 ay binasa ito ng Panginoong Hesus sa Nazareth. When He went back to Nazareth, pumunta po siya sa synagogue. Tandaan po natin mga kapatid, si Jesus pag-araw ng Shabbat. Hindi po natin siya makikita sa mga ibang lugar, maliban pagtapos na po siyang magpunta sa sinagoga. No? So, pumupunta po siya sa sinagoga pag-araw ng pagsamba. No? So, sabihin ng Panginoong Hesus, hindi na ako pupunta doon. Ako naman ang tagapagligtas. Di ba? I am the one whom they are worshiping. So, bakit ko kailangan pumunta sa church, sa sinagoga? But He is always in the synagogue sa mga araw na yon. Makikita po natin for example, in this text, makikita po natin that He quoted this verse. Kung babalikan po natin yung kanila pong mga ginagamit noon na salita ng Diyos, it is not like this. Nasasabihin natin, Mark chapter 8, verse 22. At makikita natin kaagad kasi di ba sunod-sunod Matthew, Mark, Luke. Yung sa kanila ay scroll. May scroll, halimbawa scroll ni Isaiah. No, so yung scroll na yon, bago mo mapuntahan yung chapter 61, wala pong chapter yon nung mga panahon nila. So, bago si Jesus dumating dun sa 61 chapter na nilagay na sa libro ng Isaiah, yung pong para sa atin maging madali. So, we will assume na nasa kalagitnaan siya ng scroll. So, ang gagawin po niya, gaganunin niya yung scroll hanggang sa dumating siya dun sa text. And He pointed out this text na binasa niya sa loob ng synagogue sa mga tao. And because of that, siya po ay pinalaya sa Nazareth. No? Ito po yung sinasabi minsan ng ating driver na si Jesus ay tumalon mula sa Nazareth papuntang Mount Tabor pagkatapos nung event na ito. Kasi siya po ay itinakwil nila dahil inaangkin niya na siya po ay Diyos or siya yung Messiah. But tayo mga kapatid, we believe, no, there's no question, we believe that the Lord Jesus is the Messiah. Amen? He is the Savior, He is the Anointed One, He is the living Son or Son of the living God. At dito sa ating binasa, we will just take out yung isa dun sa katunayan na siya po ay yung Messiah. Yung sinabi po dito na mababasa din natin sa ating pong mapag-aaralan. Yung sabi dito,
recovery of sight for the blind. Recovery of sight for the blind, no? At nasabi dito sa New Living Translation that the blind will see. So, dahil ang healing po na ating mawi-witness ngayong gabi ay yung healing ng isang bulag. Mga kapatid, pag isa kang bulag, malakas yung, most of the time, yung mga bulag po ay malakas yung kanilang sense ng touch, no? Malakas yung kanilang pakiramdam, yung hearing nila, no? So, yun po yung madalas, no? Pag bulag, malakas yung hearing, malakas yung pakiramdam nila sa sense of touch nila. So, nakakatuwa lang kasi, di ba, parang yung mute at deaf, okay lang kasi nakikita niya yung kapaligiran kahit hindi niya naririnig. Pero yung bulag, no, God, most of the time, wala pong, ewan ko kung nakakita na kayo ng bulag na bingi din. Madalas, no, ang mga bulag ay matalas yung pandinig nila, no. So, there is dito po sa ating pag-aaralan, an account na ang Panginoong Jesus ay nagpagaling. No? So, sabi ko nga, from verses 22 to 26, we will see the prophecy about the Messiah, about the Lord Jesus na binasa natin kanina, is manifested. He will heal, He will give sight to the blind. No? So, isa yon sa kanyang gagawin pag siya ay pumunta dito sa lupa. Sabi dito, they came to Bethsaida. Isang lugar na kung kahit sa mga panahon na to, dahil wala na po yung tunay na Bethsaida, na wala na po yung city na yon, isa po siyang liblib na lugar, yung lugar ng Bethsaida. So they went there, at sabi dito, and some people brought a blind man and begged Jesus to touch him. Sabi dito, some people, pareho lang din, brought a blind man to Jesus and they begged him to touch the man and heal him. So mga kapatid, makikita po natin dito na as the Lord went to Bethsaida, mayroon pong mga tao na pumunta sa kanya at hindi yung blind man yung nagbeg ng kagalingan, kundi yung mga nagdala sa kanya. Sila yung nakausap sa Panginoong Jesus to just touch and heal this person. Kanina, sinishare ni Sister Meds yung importance ng may kasama ka. Diba? So, we will see here the importance of others, of the others, or yung other people, para ikaw ay makalapit sa Panginoon. Hindi ko alam sa inyo dito, kung mayroon bang nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Lord, nang walang nag-share sa inyo ng tungkol sa Panginoong Hesus. So, most of the time, our testimonies ay meron pong tao na ginagamit upang sila po yung magdala sa atin sa Panginoon, upang makilala natin ang Diyos bilang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. So, itong lalaking to, he was contented of being blind, and it is a comfortable thing for him to be blind. Hindi kagaya ng blind doon sa Jericho, na nung narinig niya, Jesus is here. Hindi po siya naghintay na may kumuha sa kanya. Ano pong ginawa niya? Nagsisigaw na siya. Nagsisigaw siya para mapansin siya. At naiinis sa kanya yung mga tao dahil sumisigaw siya. Pero, hindi po siya nagpatinag. Pero itong blind man na to, wala siyang balak. But his friends took him to Jesus and begged Jesus. Siguro sabi ng mga kaibigan niyo, Panginoon, sige na po, pagalingin niyo naman po ito kasi parang wala na po siyang plano sa buhay niya. Minsan mga kapatid, ganon. Wala po tayong planong tumanggap sa Panginoon. Wala tayong plano na lumapit sa Diyos. Pero may mga tao laging magpapaalala sa atin. Piliin mo ang Diyos. Piliin mong maglingkod sa Diyos. Piliin mong sambahin ng Diyos. Pag-alayan ng buhay mo, anyway your life comes from God. Piliin mo yon at yun ang makakabuti sa'yo. So itong taong ito, no, he was brought to Jesus
Sabi dito sa verse 23, He took the blind man by the hand and led him outside the village. When he had spit on the man's eyes and put his hands on him, Jesus asked, "Do you see anything?" So, makikita natin nung binigay na siya ng kanyang mga kaibigan, he was accepted by the Lord Jesus. So, lahat po ng lumalapit sa Panginoong Jesus, hindi po sinasabi ng Lord na umalis ka, di ba? Hindi po itinatanggi ng Panginoong Jesus. Sabi ng Bible, whoever comes to me, I will not put him to shame. No? So, hindi po tayo pinapahiya ng Lord. Whoever comes to the Lord, lagi po niya yung tinatanggap. So, itong taong ito, talagang ano pa sila? Anong tawag doon? Yung hinawakan, naghawak kamay pa sila. Si Jesus hindi niya sinabi, okay, left, right, diretso. Hindi niya sinabi, pero hinawakan niya yung kamay nitong lalaking ito at dinala niya sa labas. So we don't understand why he took this man outside the village. Maybe privacy, kasi baka may magsabi, bakit naman dinuduruan niyo, Panginoon, yung mata ng bulag na yan, no? Pero he took him outside. Kasi di ba, one of the reason na makikita po natin dito sa dulo, sa verse 26, sinabi niya doon sa blind man, don't even go into the village. Huwag mong ipagsasabi mo na yung tungkol sa akin. Di ba? So, maybe that is the very purpose of the Lord Jesus kung bakit kinuha niya in private yung isang bulag at pinagaling niya outside the village. Outside Bethsaida. No, at nung pinapagaling siya, ang ginamit po ng Panginoong Jesus is yung kanyang, sabi niya dito, he had spit on the man's eyes and put his hands on him and asked, do you see anything? So makikita natin, the Lord's leading is always there. Tandaan po natin mga kapatid, na willing ang Panginoong Jesus, hawakan ang kamay mo. Willing siya, alam niyo yun yung, this is, sabi ng mga psychologists, yung paghawak ng kamay is a comforting thing that you are going to do to somebody. Di ba? Kaya, napakahalaga sa atin ng mga mananampalataya na although marami po tayong makikitang mga singer na nagpe-praise and worship, we can really attend, sabi nila, ng service through online. Pero, sino po yung pwedeng humawak sa inyo online? Maliban na habang nag-online kayo, kahawak nyo yung employer nyo para mayroon kayong kahawak. May sense of touch na mararamdaman kayo. Alam nyo yun? Sa may mga demensya, mahirap po silang alagaan, di po ba? Pero, pagka natutunan po nila, pagka ibinigay nila yung kamay nila sa'yo, nako-comfort sila. Pero pag hindi po sila magpahawak, talagang nagwawala ang mga yan. Pero pagka ibinigay na nila yung kamay nila sa'yo, susundin nila yung gusto mo. Yung sinasabi mo sa kanila, they will listen to you, no? Mauunawaan ka nila. Nakita ko yun sa alaga ko kasi sabi ko nga sa buong buhay ko dito sa Israel. Siya na yung parang pinagsama-sama yung kagaanan ng trabaho kay Lola naman ngayon kung gaano. Yung mga, alam niyo yun, pwede pong sabihin na marami akong experience. Kasi matagal na ako dito. Pero alam niyo yung mga kapatid, parang kulang pang lahat ng yun pagdating kay Lola. Lahat ay bago sa kanya. So, challenging po ang pag-aalaga. Kasi marami naman pong mga demensya na mga patient. Pero kakaiba talaga si Lola kasi okay kayo, nabulunan lang siya ng tubig. Pagkakasalanin ka na niya, ikaw may kasalanan, nilagyan mo ng kung ano-ano yung tubig ko. Tapos hindi na siya makikinig kung ano yung sasabihin mo, hindi ko ngayon hinawakan, hindi, ikaw may kasalanan. Kaya aalis na lang ako para makalimutan niya. Ayun, so ganoon, kahirap. Isa lang yun sa mga example. No? So, Jesus is willing to lead us. No? He is willing to lead us into healing, whatever things that you have. Maybe, mayroon po tayong emotional na karamdaman. Sometimes, di ba, okay naman ang katawan natin.
Physically, we are fit. Pero emotionally, marami tayong problema. Tandaan po natin, if somebody took you to be with Jesus, huwag ka nang umalis because Jesus is willing to take you by the hand at ikaw po ay pagalingin niya. So, wag po natin kalilimutan yan that He is willing to really be intimate with Him, no? Yung Panginoong Jesus, gustong-gusto niya yon na yung mga tao ay lumalapit sa Kanya. Di ba sa Matthew 11:28, ano po yung Kanyang calling? Come to me, kayong lahat ng napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Magpalit tayo ng dalahin kasi masyadong mabigat yung iyo. Palit tayo, itong akin ang kunin mo. No, kasi ako, I am gentle and humble in heart. Bibigyan kita ng pahinga. Tandaan po natin ang Lord, gusto niya nagpapahinga tayo. Huwag nating masyadong pagurin ang ating mga sarili. If God wants us to have rest, magpahinga po tayo. No? So, minsan hindi po tayo nakakapagpahinga kahit ang katawan natin ay nakapahinga. Ang dami nating iniisip, paano kaya yung mga budget ko nito pagkakasyahin. Pero 'di ba, just continue to trust the Lord while you are working. God, 'di ba, will really move in a miraculous way. Sa buhay ko, nakita ko yan mga kapatid. There are times na hindi ko inaasahan, bigla na lang magkakaroon ng if we are going to talk about financial things, bigla na lang nagkakaroon ng financial things. Tapos minsan 'di ba, yung mga bagay na for example, yung si Kuya, yung anak ni Lola, hindi naman niya ako kailangang bigyan lagi ng pang-taxi. Pero every time na lumalabas ako, kahit alam niya namang nagbabas ako, binibigyan niya ako ng pang-taxi. Sabi niya, I will give you always 100. Sabi ko, hindi mo na kailangan akong magbigay kasi kompleto naman ang sahod ko. No. Take it. Anong gagawin ko? Tatanggapin ko na lang. Alangan naman kasi nung una nakikipag-diskusyon ako sa kanya that my salary is enough. No, take it. Yasmin, take it. Tapos nilalagay lang niya yun doon hanggang sa nadodoble-doble na. Kinuha ko na. Pambili din yun ng kung ano-ano. Yan. So, nakakatuwa lang ng mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Once na matuto tayong magtiwala sa Kanya, He will comfort us, He will lead us by the hand. At kahit gaano kahirap yung buhay natin sa mga hinaharap natin sa araw-araw, alam niyo, pag ang Lord ang kasama natin, napakagaan lang. Kaya totoo yung sinasabi niya, na magpalit tayo ng dala. Di ba? Parang gara, mahilig pakipagpalit ng dala. So, magpalit tayo ng dala. Because your load is heavy. Your burden is heavy. Yung sa akin, light. So, nakakatuwa ang Panginoon. At sabi niya, di ba dito, sabi niya sa dulo ng verse 23, do you see anything? Verse 24, sabi dito to 26, sabi dito, once he looked up and said, I see people. They look like trees walking around. Siguro hindi niya alam kung mga tao ba to. Kasi di ba he was taken doon, di ba, sila lang dalawa ng Panginoong Jesus. He was taken in a private place. Dinala siya outside the village. Pero may nakikita siya, sabi niya, I see people, they look like trees walking around. So he cannot recognize them, pero alam niya na gumagalaw sila. Sabi dito, once more, Jesus put His hands on the man's eyes. Then his eyes were opened. His sight was restored, and he saw everything clearly. So, nung nakita na niya lahat, hindi niya na sinabi, I say, nakikita ko na ngayon na mga tao talaga sila. Di ba? So, he saw everything clearly. Alam niyo mga kapatid, yung mga puno, di ba, gumagalaw din? So, maybe, those are trees talaga. Kasi, na nakikita niya. Hindi natin alam if those are trees or those are people. Pero, nung hinipuli ng Panginoong Jesus ang kanyang mata, he was healed. His eyes were restored. His eyes were opened and was restored. And he saw everything clearly. Naging 2020 na yung vision ng bulag. And ang maalala natin dito mga kapatid, sa mga verses na to, that the act of the Lord
is a complete act. Hindi po siya magpapagaling ng kalakalahati. Hindi po niya tayo mga kapatid gagabayan halfway at iiwanan niya tayo. Na pag sinabi niyang, I will always be with you, pero iiwanan niya tayo halfway, kagaya ng ating mga kaibigan, o kagaya ng ating mga asawa, o kagaya ng ating, ng ating mga sarili. Minsan tayo din, di po ba? We leave people halfway kasi hindi na natin kaya. Masyado ng abala. So, sometimes we also leave people halfway. Pero ang Panginoong Hesus yung kanyang pagpapagaling, nagpapagaling siya to a total restoration. Kung hindi po natin nararamdaman, mga kapatid, yung total restoration sa mga buhay natin, baka kalahati lang yung binibigay natin sa Diyos. Kaya, hindi ka mapagaling, kaya hindi tayo nare-restored, kaya hindi natin nararanasan ang kanyang mga miracle, because we don't want to step doon sa pananampalataya natin. Lagi natin kinukwenta sa mind natin ang lahat ng bagay. Let's learn to step doon sa mga imposibleng bagay at doon natin makikita ang miracle ng Panginoon. Pero kung hindi tayo hahakbang sa mga imposibleng bagay na gusto ng Diyos na tahakin natin, hindi natin makikita yung pagkilos niya. Pag sinabi ng Lord, alika dito, lakad ka. Di ba? Parang si Peter. Sabi ni Peter, Lord, ikaw pula yun. Gusto ko po, Lord, maglakad din na sa tubig. Sabi ng Lord, alika dito, Peter. Lakad naman si Peter, bumaba sa bangka. Lakad-lakad siya. Nung nakita niya yung alon, natakot siya. No? Kasi, yung kanyang pagtitiwala, hindi lang nakafocus dun sa God. Half lang yung kanyang pagtitiwala sa God. Kaya nung nakita niya yung problema, yung malaking alon, he was drowned, no? Nahulog siya sa tubig. Dahil nga, mga kapatid, hindi natin talaga makikita yung total na kapangyarihan ng God, not unless we will step in the impossible things na gusto ng Lord. Hindi lahat ng mga bagay, ha? Baka sabihin nyo, Lord, kagaya ng kanta natin, no, malayang lumipad. Tas lilipad na tayo. Hindi po yon, hindi po inutos ng Lord na lumipad ka. Inutos ba ng Lord sa isang tao na lumipad siya? Di ba hindi naman? So, huwag tayong susubok ng isang bagay na imposible na hindi naman inutos ng Lord. Kagaya sa Bible, no, may sinasabing uminom ng lason at hindi naman sila namatay. Huwag mong gagawin yon kasi hindi ka naman nasa first century church at hindi ka inutusan ng Lord na uminom ng lason. Para saan ang pag-inom mo ng lason? Diba? Mayroon bang purpose yung pag-inom mo ng lason? Kung gusto mo lang magpasikat, wag mong gagawin yun. Parang ano din yan yung sinasabing, ay, 50 na ako, hindi na ako magkakaanak. Tapos sasabihin ng iba, malay mo, si Sarah nga nagkaanak, ano na siya, 90. Si Sarah yun kasi may purpose kung bakit si Sarah magkakaanak ng ganong edad. Diba? Yung iba, wala na, diba? Puno na yung mundo. Walang purpose kung bakit ka magkakaroon ng anak sa edad mo na yun, lalo na kung wala ka namang Abraham sa buhay mo. Huwag kang magkakaanak ka sa edad na 50 kasi, di ba, unang-una wala kang Abraham, anong gagawin mo? Ha? Magpapa-inject. So, mga kapatid, basta tandaan lamang po natin, God is acting in complete way, pero wag po tayong bibitaw sa Kanya, humawak tayo sa Kanyang kamay dahil willing siya na ilid tayo. Sabi sa Philippians 1:6, let's open our Bible. Sabi po dito, Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So, ang lahat ng mga bagay, mga kapatid,
na ginagawa ng Lord sa atin, ang inumpisahan niya, hindi niya yun pababayaan na hindi matapos sa atin. Kung hindi yun natapos, sinasabi kasi ng iba, diba, dati active naman ako eh. Magaling din akong sumayaw, magaling akong kumanta, pero ngayon parang nawala yung pag-awit ko at pagkanta ko, pagsayaw ko. Kasi hindi ka na nagpatuloy. Kaya pinahiram mo na sa iba yung talent na nasa sayo kasi ini-stack mo lang eh. Marami ng alikabok. Diba? Gamitin po natin para dagdagan pa ng Lord yun. So, tandaan natin, hindi lamang po tayo ililid ng God, hindi lamang po siya willing na tayo'y samahan, kundi gusto po niya na tapusin ang lahat ng kanyang inumpisahan sa mga buhay natin. Pinangakuan niya tayo ng salvation, hindi lang hanggang dito sa lupa yon. It is eternal. Mamatay man tayo, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Sabi niya sa John 24. No, John 8. No, John 8:24. Next, sa verses 27 to 30, sabi dito, yung another verses na to, the prophecy is revealed. The prophecy is revealed or confirmed. Dito po sa mga verses na to, makikita po natin ang isang event na napakahalaga. Sabi dito, Jesus and His disciples went on to the village around Caesarea Philippi. So kung titingnan po natin, ito pong Caesarea Philippi ay malayo ito. Nasa paanan ito ng Mount Hermon. At yung ating kaninang pinag-uusapan na lugar, na Bethsaida, ay nasa side ng Sea of Galilee. So if you are going to walk until Caesarea Philippi, malayo yun. Kasi kung sasakyan nyo ito, parang 1 hour and 30 minutes hanggang doon sa may Caesarea Philippi, kung saan yung Banyas, kung nakapunta na kayo doon. So that is the place of Caesarea Philippi. So yung Caesarea Philippi, ang una niyang pangalan ay Banyas or Panyas. No, Panyas. Nung mga unang panahon, naging Banyas lang yon kasi it is an Arabic name. Kasi kung ewan ko kung nahalata nyo sa mga Arab, wala po silang P. Ang kanilang P ay nagiging B. No? So, kaya naging Banyas yun. So, ang Banyas na name or yung Panyas na name is derived from the god of, yung Greek god. No? Na god siya ng forest. At ang kanya, marami pa po siyang pinagjujusan. Itong si Panyas. At ang kanyang itsura, mga kapatid, ay half-half. Half human, tapos yung kalahati, goat. Yung dito sa baba, yung mga paa niya, goat. So, ewan ko kung yung mga gods, wala pa yung half-half na goat dito muna sa taas, tapos human sa baba. Meron bang ganun? Sino? God of yung kabayo. Kabayo. Okay. So, yun ng mga high school tayo, pinag-aralan natin yun, parang interesting sila, pero wala palang silbi, no? English literature namin. Ang hirap-hirap pa namang, pag-aralan. Kasi libro talaga, kailangan mong tapusin, tapos isa-summarize mo yung buong libro. So, yun, no? At naging Caesarea Philippi po yung lugar na yon dahil po, yung kingdom po ni King Herod, no? Si King Herod the Great, ay meron po siyang 3 anak. No? Yung kanyang mga 3 anak ay pinaghati-hati po niya yung kingdom niya ng 3 niyang anak at yung parte po ng kung nasaan po itong Panyas ay yung lugar kung saan po naging parte ni Herod Philippi. Kaya nilagay niya yung pangalan niya na Caesarea Philippi. No? So, yun po yung kanya pong, kaya po naging Caesarea Philippi yun. No? So, they are under, nito pong si Philippi, na anak po ni Herod. Si Herod Philippi. No? So, sabi dito, on the way he asked them, who do people say I am?
They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and others one of the prophets. So, doon po sa, dito po sa Matthew, minention po dito na sinabi po nila na si Elijah and then si Jeremiah, no? Yung mga binanggit po nila ng mga propeta. So, yun yung tinanong ng Panginoong Hesus, hindi dahil sa gusto niyang makichismis kung ano yung sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya, di ba? But he wants to start a conversation about these things doon po sa Caesarea Philippi. Hindi po niya sinabi, dito na lang tayo sa Bethsaida, tapos tatanungin ko kayo kung anong pagkakakilala ng mga tao sa akin at paano din ang pagkakakilala niyo sa akin. So he went to a place kung saan pinaghaharian ng maraming mga gods. Pati yung Herod Philippi ay God, no? So he went to a place that there are many powers who control the place. At tinanong niya yung mga disciple kung ano yung pagkakakilala ng mga tao sa kanya. So if it is Elijah, no? So yung prophet na makapangyarihan. If it is John the Baptist, isa din pong zealous na tao. So maano siya, yung alam niyo yun, parang aktivista, 'di ba, si John the Baptist. Talagang kaya niyang labanan lahat ng mga labag sa Panginoon na mga salita. So, at kung si Jeremiah naman, Jeremiah was a weeping prophet. So siya po ay iyakin, no? Masyado siyang natatat sa mga nangyayari kasi kung ikaw nga naman mahal mo ang Lord, tapos nakikita mo na maraming taong napupunta sa kaparusahan ng impyerno, masasaktan ka. So, ganun ang feeling ng isang tao na nakakabatid talaga ng kahalagahan ng langit at impyerno. No, tayong mga mananampalataya, we should know that. We should be serious about that, mga kapatid, na sino man ang mamatay na wala pong relasyon sa Panginoong Jesus ay mapupunta sa impyerno. At sabi ng Panginoong Jesus, what about you? He asked, what do you say I am? Peter answered, you are the Messiah. Basahin po natin dito sa Matthew 16, verse 17 to 19. Sabi po dito, but what about you? He asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So yung confession po ni Peter, sabi ni Jesus dito sa libro ng Matthew, blessed are you kasi sa iyo ni-reveal ng aking Ama yung tungkol sa akin. It was revealed to you. Hindi ibig sabihin na si Peter na, hindi ko alam kung saan nila nakuha yun, na may dala-dala pa si Peter na manok. Diba? Kasi si Peter nang tagahawak daw ng susi ng kalangitan dahil dito sa verse na to, at may dala-dala pa siyang manok. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung manok. Wala naman ditong binanggit na manok. So, pinagdugtong-dugtong yung magkakaibang kwento, no? So, sabi niya, you are blessed, Simon, because God has revealed you the truth about me. At sabi niya dito, I tell you, Peter, that you are Peter. Yung pangalan mo na Peter, sabi niya, sa rock na yan, yung smolder na yan, yung, anong tawag ba sa Tagalog ng, pitak ng bato, yung malaki, no? Sa rock na yan, sabi niya, upon this rock, sa taas ng rock na to, I will build my church. So, yung sinasabi po niya, sa pangalan mong Peter, yung strength ng rock na yan, dyan ko itatayo yung aking church. So, sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, as Peter confessed about who Jesus is, si Jesus mismo ang nagsabi, no, na yung church ko, itatayo ko sa belief na yan. Yung belief that I am the Messiah. Diba? Yung sabi niya, yung church na yan, walang pwedeng
magwasak niyan. Kahit na, sabi nito, gates of hell, hindi siya kayang i-overcome. So, nakakatuwa mga kapatid, that once again, mapapaalalahanan tayo, that whoever trust in the name of the Lord Jesus, hindi pwedeng sabihin ni Satan na, uy, dito ka sa akin. Diba? Kasi, lagi ka namang gumagawa ng, nagkakamali ka naman lagi. Pero, diba, sabi dito ng Panginoong Yesus, yung church na yan, no one can break that. The gates of Hades will not be able to overcome it. Sabi niya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So, sana tayo. 1 John 4:15, bilisan na lamang po natin because we are running out of time. 1 John 4:15. Kung mauna si Sister 1 John 4:15. Sabi dito, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in Him and He in God. And so we know and rely on the love of God as for us. Ayun, dito lang tayo sa 15. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in Him and He in God. So, mga kapatid, yun pala, no? Pag tayo po ay nag-acknowledge that He is the Son of God, we live with God. At 1 John 5:1, sabi dito, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves His child as well. So, tandaan natin mga kapatid, sinasabi po dito sa 1 John 5:1 na nagiging anak tayo ng Diyos. At hindi lamang po tayo anak, pero sinasabi po dito sa 1 John 5:1 na kagaya ni Kristo na mahal ng Ama, mahal din tayo ng Diyos. Bilang mga anak. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, you are a child of God. Amen. You are a child of God. Buksan po natin yung libro ng Daniel. Dito po tayo magwawakas. Daniel chapter 7, verse 13 to 14. Nasaan na ba? Sabi dito, in my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days, and was led into His presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All peoples, nations, and men of every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. So, mga kapatid, sa mga salitang ito, ganito yung Diyos natin. Sa mundong ito, ang mga leaders ay nag-aaway-away for the power. Diba? Whoever they are, sila man ay si Trump or sino man, they wanted power. Pero alam nyo yung Diyos na mayroon kayo, yung salvation na mayroon kayo, yung Panginoong mayroon tayong Panginoong Jesus. He is the sovereign above all the power and authority. He is sovereign above all them. Yung dominion niya ay mataas. No? So, no one can really tell the Lord Jesus na mababali ang kanya pong pinagtibay. So sabi niya, upon this rock I will build my church, and no one can destroy that, even the gates of hell. Kaya mga kapatid, purihin natin ang Panginoon dahil mapalad po tayo na tayo po ay mga mananampalataya na hindi mawawalan ng pag-asa sa ibinigay sa ating pangako ng Diyos. Diba? So ito pong Daniel chapter 7, ito po ay revelation kay Daniel, and it was given, di ba, kay John. Mapag-aaralan po natin yon. Napag-aralan na natin sa libro ng Revelation. And we will see it when we go home sa ating pong Ama. Di ba? Sa piling ng ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. And I hope that sa dami ng ating pong mga napag-aralan ngayong gabi, no, ay nakita po natin ang kapangyarihan ng Diyos, no? At atin po itong babaunin sa ating buhay. Lord God,
Heavenly Father, we thank you so much, God, for your word, Lord. The power of your word, Panginoon, truly is manifested in our midst, Lord God. Thank you so much, Panginoong Jesus, that you are our Messiah, that every promise that you have given, Lord, because you are our Messiah, Panginoon, ay tunay na hindi ito maaalis sa amin. Salamat sa pag-iingat nyo. Salamat, O Lord God, sa pagpapatibay ng inyo pong pangako, O Diyos. At dalangin po namin na higit sa anuman pong mga bagay na pag-aalayan namin ng aming lakas, patuloy namin ialay sa inyo ang lahat ng bagay at ipagkatiwala sa inyo ang aming pong mga buhay. We know that you are concerned, Panginoon, of everything that is happening in our life, O Lord God. And above those things, Lord God, you want us, O Lord God, to really look, Lord God, forward to eternal promise that you have given us. To really, Panginoon, to really hope for that eternal glory, Panginoon, sa blessed hope na inyo pong pinagkaloob na sa amin pong pagsama sa inyo, Panginoon, sa panahon na kami ay tawagin nyo. We glorify your name, Father. We thank you so much. We praise you. We worship you in Jesus' name. Amen. Amen.